Ang pagtatapos ng cycle of curses, ang completely pag-eliminate nila ng cursed energy sa lahat ng humans sa buong humanity, at ang nalalapit na pagtatapos ng Jujutsu Kaisen Modulo. Dito na natin makikita ang konklusyon ng laban ng duelo sa gitna ni Mahoraga at nitong si Dabura. Sino nga bang nanalo sa dalawa? Masasagot sa video na to. Magbabalik din dito ang isa sa pinaka-importante na curse tool sa loob ng kwento. Ang isa sa mga curse tool na nag-nullify maging sa Infinity ni Gojo Satoru. Dito din natin makikita kung paano i-execute nitong si Yuji at nitong si Maru ang Cursed Energy Optimization at ang pagre-reshape nila ng soul ng lahat ng mga humans para magkaroon ng harmony hindi lamang sa Simurians, sa mga humans at maging sa mga possible na maiboborn pang mga cursed spirits. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter spoiler para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 23. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng chapter na ito guys, napag-uusapan pa rin ni Yuji at nitong si Maru kung anong gagawin nilang paraan. Dahil nabanggit nga nitong si Yuji na kahit alisin nila ang cursed energy ng lahat ng Japanese people, magkakaroon pa rin ng cursed spirit. Sa kadahilanan na exclusive nga guys ang cursed energy sa loob ng Japan, hindi naman nangangahulugan na sila lang talagang may cursed energy. Inamin dito ni Yuji na after 70 years ago nang aminin ng Japan ang tungkol sa cursed energy, sa cursed spirits, natuklasan nila na maging ang mga nasa ibang lugar, nasa ibang nation, nasa overseas, nagkakaroon din sila ng cursed energy. Oo, hindi lahat sila, bihirang-bihira, parang anomaly lang daw. At maging ang mga anomaly na yon ay hindi naman nagkakaroon ng napakaraming cursed energy. Konting-konti lang, literal na para bang butil lamang. Pero kahit na ganon, cursed energy is cursed energy, which means kahit alisin nila ang cursed energy ng mga Japanese people, meron pa rin cursed energy ang mga foreigner. Meron pa rin cursed energy ang ibang mga tao overseas. Ngayon, since very little lang naman ang na-emit nila na cursed energy, hindi sila agad nakakapag-create ng cursed spirits. To the point na napakatagal bago makagawa ng isa at napakahina pa nito. But occasionally, nakaka-create din daw sila ng malalakas. Rason kung bakit medyo kinabahan dito si Maru dahil syempre paano nga nila susolusyonan yon? Kahit alisin nila ang cursed energy ng mga Japanese people, kapag merong ibang individuals na may cursed energy pa rin tulad ng mga foreigners, chances are at some point maa-adapt na naman yon ng Japanese people at magsisimula na namang unti-unting magkaroon ng cursed energy at pwedeng makapag-create na naman sila ng cursed spirits na para bang dinelay lang nilang proseso pero mauulit at mauulit ito. Kaya kailangan nilang i-consider na alisan din ng cursed energy ang lahat talaga ng humanity. Complete annihilation ng cursed energy sa buong mundo. Pero may nag-a-arise na naman na panibagong problema dito guys. Kapag ginawa nila yon, alam at aware na aware itong si Yuji na hindi naman talaga completely ma-eliminate ang cursed energy. Ang ibig sabihin lang nila dito ni Maru is that as much as possible, aalisin nila ang cursed energy. Pero hindi nila ito mabubura completely. To the point lang na talagang may matitira na almost 0.0001% na cursed energy. Pero dahil nga nandito si Yuji, hindi na yung problema. Dahil ang iniisip nila guys, paano na lamang kung magkaroon ng may hina na cursed spirit? Sabihin na lang natin na isang third grade cursed spirit. Sobrang hina nun. Pero kung wala nang cursed energy ang mga humans, wala silang cursed technique, paano nila yun ma-exorcise? Kaya dito papasok si Yuji. Since mahaba-haba pa naman daw siyang mabubuhay, siyang papatay sa mga matitirang cursed spirit na yun. Siya ang hahanap ng paraan at kung mamamatay na siya, gagawa siya ng countermeasures para sa new generation. Pero ang problema na naman dito guys, magkakaroon nga ng conflict. Magkakaroon ng friction kung papatay na naman nila ang mabubuong mga cursed spirits since hindi nga papayag ang mga Lumelians doon. Rason kung bakit dito na nilinaw ito ni Yuji. Ano nga bang pinagkaiba ng mga Karian, ng mga Kalian at ng mga cursed spirits? Ayon dito kay Yuji, simple lang naman ang mga cursed spirits guys. Literal na evil beings sila na hindi naman niya masisisi since ang mga cursed spirit nga ay nanggaling sa cursed energy, nanggaling sa negative emotion.
So di dapat sila mag-expect na ang mga cursed spirit sa loob ng Earth ay mabubuti. Pero may rason kung bakit magkaiba ang Kalayans at ang cursed spirit. Dahil tulad nga ng nakita natin before, ang natutulog na isang napakatandang Kalayan sa loob ng Nonax ay napakabait. Also guys, ang rason nga pala kung bakit may makikita tayo ditong ganitong mga stuffed toys, itong nagsisilbing portrayal, ang nagsisilbing para bang way or symbolism nitong si Maru ng mga kakailanganin niyang materials sa gagawin nila ni Yuji. Pero idinagdag din ni Yuji na kahit ganon, oo mga evil things, mga evil doers ang mga cursed spirit, na iintindihan niya itong si Maru at ang mga Simurians. Dahil a long time ago, there was a cursed spirit daw na nagngangalan na Tengen. Dahil sa 500 years old na siya at hindi siya nakapag-assimilate sa isang vessel, naging siyang literal na cursed spirit na. Pero kahit ganun, hindi siya isang masamang tao. Hindi siya isang masamang individual. Wala siyang ginawang masama at tinutulungan niya pa ang mga humans. There was also another cursed spirit na nagngangalang Choso. Yun ay ang kapatid niya. At nung una nagkaroon din sila ng conflict na tulad ng conflict ngayon ng Simurians at ng mga humans, pero eventually nagawa nila ito ng paraan. Rason kung bakit, nakita nga natin, hindi dinidiscriminate ni Yuji ang mga Simurians. Kung tutuusin, kaya niya na itong pagpapatayin lahat pero hindi niya yung ginawa. Kaya naman since ine-explain na nitong si Yuji ang side niya, in-explain na din nitong si Maru kung ano naman ang mga Kalayans sa Simuria. Simply said, ang mga Kalayans guys ay ang literal na para bang kalahi ng mga Simurians. Specifically ng mga Lumelians, ang tribe nitong sila Maru at nitong si Cross. Ayon dito kay Maru, ang mga Kalayans ay para bang mga vessel lamang. Ang mga nagle-leak na cursed energy mula dito sa mga Lumelians pumapasok sa loob ng mga Kalayans na nagsaserve as vessel. Rason kung bakit, pareho ng shape and color ng soul ang mga Kalayans at ang mga Lumelians. Yun din ang rason kung bakit hindi sila inaatake ng mga Kalayans pero ang ibang mga tribe tulad ng Diskuntan tribe ay inaatake nito. And take note, sa loob ng Earth at maging sa loob ng Simuria, tanging ang Kalayans, ang mga cursed spirit at ang mga Lumelians lang ang may magkakaparehong kulay ng soul. Kaya naman, ayon dito kay Yuji, napakasimple daw pala ng problema. It is not a reason to attack, but a reason to not to attack. Na nangangahulugan guys, mas padaliin natin, mas pasimplehin natin ang rason kung bakit hindi sila inaatake ng mga Kalayans ay dahil sa iniisip nila na kapareho nila ito. While on the other hand, ang mga humans naiiba sa paningin nila kaya inaatake nila. So basically, ang dapat nilang gawin dito ay ang i-reshape at baguhin ang color ng soul ng mga humans para hindi din sila atakihin ng mga cursed spirits. Oo, mahihirapan daw silang gawin yon, pero magagawa naman daw yun ni Maru given the materials na present ngayon. At ang tanong ni Maru, kung gagawin niya yon sa lahat ng current living being, magagawa din daw ba nila yon at maaapektuhan daw ba nun ang soul ng susunod na henerasyon? Ang mga isisilang, tatablan din daw ba ng gagawin nilang changes ngayon? Na sinagot nitong si Yuji na dito papasok ang Passage of Souls. Gagawa sila ng branching souls dito. Na rason kung bakit maging ang susunod na isisilang ang susunod na henerasyon magbabase sa soul ng past generation. Which means, kung gagawa sila ng paraan para ma-fix ang problema na ito sa pagre-reshape ng souls ng present generation, gagapang at mangyayari din yun sa susunod na henerasyon. At ngayon guys, makikita natin itong si Dabura na hawak-hawak ng black rope. Ito ay nangyari sa loob ng Africa, sa tribo na pinanggalingan ni Miguel. At alam nyo guys kung bakit kailangan niyang black rope? Para alisin ang curse na inilagay ng Diskuntan chief dito sa kanyang kapatid. Ang rason kung bakit kailangan niyang maging sunod-sunuran sa Diskuntan tribe. Ngayon na nakuha niya na ito, mawawala na ang curse sa kanyang kapatid. At magagawa din nilang iligtas maging si Yuka. Oo, aakalain nyo guys na natapos ng laban sa gitna ng dalawang ito, but most likely, hindi niya pa pinapatay si Mahoraga. Dahil mataas ang tsansa na hindi niya din kayang gawin yon. Especially since sa past chapters nakita natin na nag-a-adapt na si Mahoraga sa existence. Kung paano ito nangyari, hindi ko din alam guys, but I think nang dumaan nitong si Maru at ang Nonax sa itaas nitong si Dabura at ni Mahoraga, gumawa sila ng paraan at sinabi, shinare na ni Maru ang kanyang plano kay Dabura para hindi na magpatuloy ang laban nila. Dahil eventually, mapatay man si Dabura, mapatay man si Mahoraga, mamamatay pa rin si Yuka. It will only be a lose-to-lose situation. Humingi din ng tawad itong si Maru kay Dabura dahil nag-interfere daw siya sa duelo nito. Bilang isang warrior, humihingi siya ng tawad.
Pero ayon dito kay Dabura, walang problema. Dahil daw sa laban niyang yon kontra kay Mahoraga, mas naintindihan niya kung paano maging isang tunay at literal na warrior. Eventually, inamin din dito ni Maru na ang paraan, ang susunod na hakbang para sa plano niya ay ang pauwiin itong si Dabura sa Simuria na walang alinlangan. Tinanggap nitong si Dabura at inakit niya din ang kanyang nakababatang kapatid na nagngangalan pala na Supeho. Yun ang pangalan ng kanyang kapatid na ikinurse ng Diskuntan Chief. Since nakuha na nilang Black Rope, hindi na sila magagamitan ng curse nito. At sa pamamagitan nito din, hindi mamamatay si Yuka. Makakancel ang ritual para i-tame si Mahoraga at hindi siya mamamatay. The only problem here is, alam na nitong si Dabura kung paano siya magiging malakas. Kung uuwi siya ngayon na Simuria, magte-train at mas palalakasin niya pa ang kanyang curse technique. At some point, magiging isang literal na halimaw ito na pwedeng pumatay kay Yuji. Oo, malakas din si Yuji guys, pero kayang gumalaw ni Dabura in the speed of light o baka mas mahigitan niya pa yon kapag na-master niya ang kanyang curse technique. Hindi naman nagtagalay nagpaalam na itong si Maru at si Dabura sa isa't isa na eventually at some point magkikita pa rin naman daw sila. Ngayon, bumalik na itong si Maru sa kanyang main na role, ang pag-conduct ng harmony sa loob ng Earth. Huwag kayong malilito guys, to me it seems as if dahil nasa Passage of Soul sila, kahit hindi niya talaga kaharap, ang literal na soul ni Dabura, nakakausap niya ito telepathically. Makikita din natin dito guys na hindi pa talaga patay ang tatlong iba pang main characters, si Yuka, si Tsurugi at maging itong si Cross. Dito ay naitanong din ni Yuji dito kay Maru, bago daw nila tapusin ang kanilang pag-uusap, may ibang bagay pa daw na kailangang gawin itong si Maru. Pero sinagot siya ni Maru na okay lang, gusto niyang siya na lang mag-isa ang gagawa nun. Ayaw niyang maiba sa kanyang nakatingin. Rason kung bakit, nagpaalam na si Yuji at itong si Maru sa isa't isa. Habang sinasabi na gagampanan na nila ang kanilang mga sariling rule at sana magkita pa sila in the near future. Hindi naman nagtagal guys, sinimula na nitong si Maru ang kanyang ritual para sa harmony. Makikita natin ang bawat soul sa loob ng Earth, sinisimulan niya ng i-reshape at i-modify. Alam din niya na isa itong napakabigat na kasalanan. Rason kung bakit, hindi man ganoon katindi, hindi man ganoon kalakas ang kanyang willpower, dumating dito ang soul, hindi lamang ng kanyang kapatid na si Cross, kung hindi ang soul din itong si Yuka at ni Tsurugi. Habang sinusuportahan siya at pinupush through siya na okay lang na gawin nila ito, hindi lang si Maru ang tatanggap ng sin. Tatanggapin din itong si Yuka, ni Tsurugi, ni Cross, at maging ni Yuji Itadori ang kasalanan na gagawin nilang ito. Also guys, makikita natin sa dialogue na binitawan dito ni Maru na in the very least, rest peacefully. Nangangahulugan ba ito na may namatay dito sa tatlong mga kaibigan niya? Maari bang ito si Tsurugi? Since nakita natin napakasama ng tama niya, o baka maalin dito kay Yuka o di kaya dito kay Cross. Pero I think, exception dito si Yuka dahil nabanggit nga ni Dabura na aalis siya para hindi mamatay itong si Yuka sa ritual. At dito nga guys ay sinimula na nga ni Cross at nitong si Maru ang ritual, ang prayer para i-reshape at i-modify ang souls ng lahat ng living beings sa loob ng Earth. Dahil alam nyo din guys, ang chaos and harmony ay parehong curse technique ng magkapatid na ito, kinakailangan din ng tulungan nila para magawa ito at makumpleto successfully. However, this is where the chapter spoiler ends. Pero huwag kayong mag-alala guys, magkakaroon pa tayo ng full chapter review this coming weekends, Saturday or Sunday. Maalin sa dalawang araw na yon. Para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. It is the updated Weeb and I will see you guys on the next one.